Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, bago ko ipapatuloy yung mga project, so nais ko lang munang bigyan daan o bigyan pansin yung katanungan ng isa nating viewers kung ano daw ba itong ginagamit ko na pinandidikit ko o pinampapako sa mga box na project natin, So guys, ito yung tinatawag na electric brad nail at yung isang uri naman ito yung tinatawag na air nail gun o yung tinatawag na air brad nail, So magkaiba sila guys, Bagaman parehas silang brad nail, kaya lang ang kaiba nila, itong isa ay gumagamit ng hangin na manggagaling sa compressor, At ito namang isa, ginagamitan naman siya ng kuryente. So ito guys, mangangailangan ka ng malaking budget kasi bukod sa kanya, bibili ka kailangan ng compressor. So magkano rin yung halaga ng compressor, so may kamahalan. So talagang kung ito ang gusto mo, mangangailangan ka talaga ng compressor. Pero kung afford mo naman bumili ng compressor, so walang problema doon. O kaya naman kung halimbawa ang purpose mo sa pagbili ng compressor dahil meron kang sasakyan o panlinis, so magiging double purpose, okay lang, Pero kung wala ka namang budget pambili ng compressor, so ang may papayo ko guys, dito na lang kayo sa electric brad nail. So guys, meron akong video nitong dalawang ito kung ano bang kahiba nilang dalawa o kung ano bang kahigitan nila sa bawat isa. So panoorin na lamang ninyo, hanapin na lamang ninyo sa channel ko itong dalawang ito. Okay guys, focus tayo dito, Ito yung madalas na nakikita nyo na ginagamit ko, sa aking mga video. Pero guys, marami na akong project, hindi lamang dito sa loob ng shop ko, maging sa labas, na sila ay ginagamit ko. Depende sa sitwasyon guys, Pero sa video ko madalas, ito lang yung nakikita ninyo, So ito yung ginagamit ko na electric brad nail, Kaya lang guys, hindi ito sasapat, para sabihin natin na talagang siya yung mismo talagang hahawak dun sa mga kantuhan na pinagpakuha natin. So, pang ano lang to guys, kumbaga pang temporary lang siya, and then pag halimbawang napako muna ng brad nail, so gagamitan mo pa rin siya ng pako or screw, Ito lang yung kumbaga hahawak, katuwang itong mga clamp, Mga pala guys, bago ito magpasimula sa mga, lalo na sa mga beginner, sa mga baguhan. Sa larangan po ng woodworking, kami po ng mga gumagawa ng mga cabinet or kung tawagin kami finisher or cabinet maker or speaker box maker, kung ano man yun. So, meron pong kanya-kanyang pamamaraan, Kung ano man yung pamamaraan mo, basta kung saan ka sa palagay mo biyasa o magagawa mo ang isang bagay, yun yung guys, So, pwede naman kumuha o pumikap ng idea o mamulot kayo ng kaalaman. Pwede kayo manood ng aktual o pwede rin sa mga video. So, walang masama doon guys, Kung makakatulong naman ito sa larangan ng pag-woodworking, So, maging creative po tayo, maging ikaw sa sarili mo, kinakailangan mo rin na maging creative ka ayon dun sa pamamaraan na gusto mo, Okay, tuloy natin guys, So, kailangan po ba talaga ito sa pag-woodworking? Yes, kailangan, Kung halimbawa ang mga project mo ay mabilisan, so dito siya papasok. Kung ang project mo ay kailangan talaga ng mabilisan at kinokontrata ka at wala kang katuwang, dito siya papasok guys, Pero kung ikaw naman bata pa at malino pa ang iyong mata at sa palagay mo naman kaya mo nang walang brad nail, okay lang, At kung di mo kailangan ng eskwela, okay lang. Pero para sa akin, lalo sa mga baguhan, lalo sa mga beginner na nagpapasimula pa lang sa larangan ng woodworking, sa akin lang guys, may re-recommend ko gumawa kayo ng ganito, Gumawa kayo ng ganito, yung parang pinaka-eskwela na kahoy, and then lagyan nyo lang ng brace para hindi siya bumuka o hindi rin siya tumiklop. Actually guys, marami ako niyan, Ito pa yung dalawa, kaya lang may kalakihan doon sa isa, Ito naman, ginagamit ko naman ito sa cabinet. And then, ito pa, meron din. Ang kaiba lang nito, so pares lang sila guys, ang kaiba lang nito, ito meron itong paloob.
So dyan ko pinapasok yung, lalo kung halimbawa malakihan yung project, yung malaking cabinet at hindi pantay yung sahig. So ito naman guys yung ginagamit ko, no? Ipinapasok ko dyan yung isang plywood at saka yung isang plywood. So magtatama na sila sa kanto, and then saka ko ngayon papakuan gamit itong brad nail, and then saka ko ngayon papakuan ng talagang tunay na pako. So ito guys, ano, parehas lang sila, wala silang pagkakaiba. Ayan, oh. Ang kaiba lang nila guys, meron siyang ito. Yan, pwede yung gayahin guys, ano. Ayan siya, oh. Kumbaga, ipapasok nyo lang yung isang plywood dito, ilagay nyo sa hangganan, o kaya naman, kahit dito kayo magsimula, lagay nyo sa hangganan, and then ipapasok nyo naman yung ikalawa hanggang sa magdikit sila, magtagpo sila sa dulo, and then saka nyo sila papakuan. So accurate yung guys, ano, pantay na pantay yun, hindi ka maliligaw doon, ano. Okay? Ngayon naman po sa mga professional na at halimbawa talagang mahusay na kayo, okay lang guys, kahit di kayo gumamit ng ng brad nail, kasi expert naman na kayo, dalubasa naman na kayo sa larangan ng woodworking. Kumbaga parang sa inyo ay basic na lamang yon. Opo, kahit hindi na pero sa mga baguhan, kung gusto niyo talaga, kung gusto niyo nito, bumili ng brad nail, kahit anong brand guys, hindi yung brand, kung ano man yung brand nito, hindi yun, kahit anong brand, sa electric brad nail, malaking bagay yon. Ngayon, kung gusto niyo naman ng air brad nail o air gun, mangangailangan kayo nito ng compressor, pero para sa akin, mas gusto ko na electric brad nail, kasi pag bumili kayo nito, ito lang yon, sasaksak mo lang sa kuryente, so tapos na, at pwede mong dalhin kahit na sa labas, siya lang yung bit-bit mo. Ito naman kasi, kaya naman guys, bumili ako nito, lalo kasi may kailangan mo ng compressor. Yung compressor kasi guys, hindi lang naman siya para pang brad nail o air nail gun, gamit ko rin kasi yun sa sasakyan ko, ganoon din naman sa pagpipintura, sa pag-i-spray, at palinis na rin, kaya meron akong air compressor, kaya bumili na rin ako nito. Kung mabilisan talaga guys na trabaho, mabilis to, kasi ito pwede itong sunod-sunod na putok, tuloy-tuloy at talagang babaon. Unlike dito na mangangailangan ka ng konting pwersa, kaya ang mangyayari ay paisa-isa, paisa-isang ipapako, kasi mangangailangan ka ng konting lakas ng pwersa ng braso, hindi naman sobrang diin, kundi talagang ididiin mo lang para nang sa ganon ay bumaon siya ng gusto. Kung meron mang lumawit na konti, wala namang problema, pwede namang pukpukin, So siguro hanggang dito na lang guys, lalo sa mga baguhan, may recommend ko na bumili kayo ng electric nail gun para kahit paano ay makatulong sa inyo. So nabili ko to sa Shopee, sa halagang $999. December kasi noon guys, so sa ngayon yata, kung di ako nagkakamali, nasa 1.2 or 1.3, Okay, para po doon sa mga baguhan na gusto pong matuto sa larangan ng pag-woodworking, so may papayo ko po sa inyo, manood po kayo ng mga libreng tutorial, hindi lang po sa akin, kundi maging sa lahat po ng mga nagpapalabas po ng mga video sa YouTube ng libreng kaalaman o tutorial para po matuto po kayo, Okay guys, yung mga ganitong uri ng brad nail ay nangangailangan sila ng pako na ang size ay ganito, Ito yung tinatawag na F30 o yung 30 mm, Kasi guys, meron pang isang uri ng brad nail, yung malaki naman yun, yung 50 mm, yung malaki yung pako niya, So, pang malakihan kasi yun. Meron ako nung guys, kaya lang nasira na, So, itong gamit ko ngayon, yung ganitong mga uri ng brad nail, ang gamit po niya na 30 mm pababa, meron yan, meron ditong ito yung 30, may mas maliit pa rito na 25, 15 hanggang 10, palit ng palit guys, So, yun lang yung compatible dito. And then yung malaki rito, halimbawa yung mas mataas pa rito sa 30 ml, so hindi na siya papasok guys, hindi siya kakasya, So, ito yung pako niya, 30 mm, Okay, kung nagustuhan nyo po itong aking munting video, huwag nyo pong kalimutan, pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos
ay sumating lahat. Maraming salamat po.